habang kami po ay nagdidiskusyon, meron po kaming pinag-uusapan, tapos medyo napaano ako sa kanya, naging aggressive ako sa kanya. Ay, hindi medyo pala. Naging aggressive ako sa kanya. Ang sinasabi niya lagi sa akin, ang bait-bait mo sa church. Pag sa mga tao sa church, napaka-pasensyoso mo. Pinagpapasensyahan mo lahat ng tao sa church. Tapos ako, hindi mo ko pinagpapasensyahan. Kasi sa akin, konti lang, ito lang yun, hindi mo lang nagawa to, galit ka na agad sa akin. Ay, hindi ba ako nag-iisa? Sabi sa akin, ito lang yung hindi ko nagawa. Ito lang yung nasabi ko sa yung word. Galit na galit ka na. Pero pag sa church, kung ano-ano nang sinasabi sa'yo, hindi ka nagagalit. Sabi sa akin ng Lord, yung lagi-lagi na nangyayari yun, sabi ng Lord sa akin, Carlo, anong gagawin mo? Ano nang gagawin mo? Hindi na ako nakikita ng asawa mo sa iyo. Sabi ng Diyos sa akin, Carlo, hindi na ako nakikita ng asawa mo sa iyo. Hindi na nakikita si Jesus sa iyo. Yan yung sinabi sa akin ng Diyos. Nagigets niyo po ba? Hindi po kasi pwedeng mabait tayo sa church, pagdating sa mga bahay natin, ang lakas natin magmura. Hindi po pwede kasing mabait tayo sa church, pagdating sa bahay natin, lagi kang galit. Noong mga nakaraan panahon din po, lagi akong galit kung nasa bahay namin. Lagi ang init ng ulo ko. Sabi sa akin ng Lord, ba't sa church ang ayos mo? Ba't sa bahay nyo, pagkagising mo pa lang, bad mood ka na agad? Pagbaba mo pa lang dun sa hagdanan, galit ka na. Wala pang kumakausap sa'yo, galit ka na. Yun yung, sabi sa akin ng Lord, Carlo, ano na? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Hindi na ako nakikita sa buhay mo. Ng mga pamilya mo. Dinala ako ng Lord dito. Sa verse na to. 1 John chapter 1, verse 5 and 6. This is the message we have heard from Him and declare to you, God is light. In Him, there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with Him, and yet you walk in the darkness, we lie. Pakinggan niyo po yung mga word na sinasabi dito. We lie and do not live out the truth. Sabi doon, pag sinasabi mong Kristiyano ka, pag sinasabi mong follower ka ni Jesus, and yet, lumalakad ka sa kadiliman, ang sabi, ang tawag, ito ang tawag ng Bible sa mga taong ganun. Ito po hindi po tawag ko sa mga taong ganun. Tawag po ng Bible sa mga taong ganun. Ay sinungaling at walang katotohanan sa Kanya. Pag sinasabi mong follower ka ni Jesus, at naglalakad ka sa kadiliman, sinungaling ka. Yun ang tawag ng Bible. Wala na tayong sugar coat. Wala na tayong palambing-lambing. Alam ko po pagtapos ng message na to, marami na magagalit sa inyo sa akin. Aabangan nyo na ako dyan sa labas. Ito yun. Ito yung nag-preach kanina dito. Ako po yun. Pero ang tawag ng Bible sa taong nagsasabing follower ni Jesus at hindi sumusunod kay Jesus ay sinungaling. Yan po ang tawag ng Bible. Ang title po natin is Live in to live out. Hindi po yan pagsasama ng girlfriend at boyfriend, ha?
Hindi po yan live-in. Sabi po ng live-in, namumuhay. Live-in to live out, namumuhay para may ipamuhay. Wala kang ipamumuhay kung hindi ka namumuhay. Yung text po natin kanina, sabi ni John, in-establish ni John sa atin. Narinig po ba si John? Baka nakakasabay niyo sa tricycle si John eh. Sabi po ni John, in-establish niya sa atin. Listen po. God is light. Ang Diyos ay liwanag. Yan po ang in-establish ni John sa atin. Pag sinabi pong light, yan ay guidance. Kapag may liwanag, alam ko na malapit na ako sa dulo. Pag may liwanag, nakikita mo yung tama sa mali. Tama po ba? Parang di yata kaya. Amen! Baka parang ano yata eh, pag kahit nasa liwanag na, pinipili pa rin natin yung mali eh. So po, hope. Yung mga taong nakukulong, di ba, natatrap sa mga, libaw, sa mga kaweba, natatrap sila. Tingnan mo, pag nakakita silang sobrang liit na liwanag, malapit na tayo makalabas. Sobrang liit lang na liwanag yan, ha. Nakakita silang pag-asa because light is hope. Yun yun. Sunod po ay katotohanan. Pag may liwanag, nakikita mo yung totoo. Kaya marami sa atin bulag na bulag. Kasi ayaw natin manahan ayaw natin mamuhay sa liwanag. Nagsasama kahit hindi kasal. Ito po magagalit kayo sa akin pero sasabihin natin to. Ito yung sabi ng Bible eh. Mananahan sa liwanag. Ito yung katotohanan. Purity. Pure. Holy. Ang sabi ng Diyos, maging holy. Be holy for I am holy. Yan yung sinabi niya. From Old Testament hanggang New Testament, ang sinabi ng Diyos ay be holy for I am holy. Hindi sinabi ng Diyos, Kuya Mark, maging holy ka naman, please. Please naman, magpaka-holy ka naman para sa akin. Nanay Merlina, pwede ba makapakabanal ka naman? Sabi na, please naman. Hindi po yan yung sinabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos ay be holy. Hindi yun pakiusap. Ang sabi ng Diyos, utos yun. Maging banal ka. Magpakabanal ka. Yan ang sinabi ng Diyos. Hindi yun pakiusap. Minsan, ginagawa na nating pakiusap yung sinasabi ng Diyos. Na ang sinasabi natin, na parang okay lang. Okay lang gawin ko to. Okay lang gawin ko to. Kahit hindi na okay sa Diyos. Kasi ang nangyayari, ang dating na sa mga Kristiyano ay pakiusap yung sinabi ng Diyos na be holy for I am holy. Pero nandito po ako, sasabihin ko sa inyo, hindi po pakiusap ang sinabi ng Diyos. Utos yun ng Diyos. Spiritual growth. Nasa liwanag. Nasa Diyos, spiritual growth. Outside sa Lord, wala kang growth. Huwag mong hanapin yung growth sa mga katabi mo. Walang growth dyan. Tingnan mo muna yung katabi mo. Sige. Tingnan mo. Walang growth dyan. Matitisod ka nga dyan pag tumingin ka. Ikatitisod mo yan. Ako na nagsasabi sa'yo. Ikatitisod mo yan. Kaya tinan mo, anong sabi ni John, in-establish na ni John, God is light. Ibig sabihin, nasa kanyang spiritual growth. Doon ka tumingin sa Diyos. Huwag ka tumingin sa katabi mo. Amen. Actually, nung ano ko, iniisip ko, ito ba yung ipipreach mo? Baka magalit sa akin yung mga tao. Baka pagtapos ito, magalit na sa akin yung mga tao. Di na nila ako pansinin. Kakawayan ko sila, di na ako kinakawayan.
Sabi ni John, this is the message we have heard. Pay attention po. Heard. Narinig daw po ni John sa Diyos. Saan niya ba narinig to? Dito niya po narinig yan. Sa John chapter 8 verse 12. Nung time po na yan, nagsa-celebrate po. Si Jesus po pala, gusto ko lang pong maintindihan po natin. Si Jesus ay hindi siya nagsasalita ng random. Basta na lang siya magsasabi na, oh, I am the light. Papapaganon yung mga tao sa kanya. I am the living water. Papapaganon. Hindi po yan random. Nung time po na sinabi ni Jesus yan, ay nagsa-celebrate po sila dito ng Feast of the Booth. Ito yung inutos sa kanila ng Diyos, kinuman sa kanila ng Lord, na i-celebrate nila. 7-day celebration po ito. Sineselebrate nila to para maalala nila yung pagligtas sa kanila ng Lord. From Egypt. Ito yun. Nagtatent sila sa wilderness. So meron dyan pillar of fire. Pillar of fire. Yan yun. Kaya sineselebrate po nila ito with water and light. So nilalight po nila yung candle sa temple pagka sineselebrate nila yung feast na ito. Kaya sabi ng Diyos, oh, hindi po random ang Lord ha. Hindi po yan basta-basta magpatayo dyan tapos magsasalita dyan. I am the way. Hindi po yun ganun. Significant po ang lahat ng mga eksena ni Jesus. Hindi po yan basta-basta. Tingnan po, yung time po nito ay Festival of Youth po ito. Nagsa-celebrate sila ng celebration tungkol ay involved ang ilaw. Kaya sabi ng Diyos, I am the light. Dito yan narinig ni John. Yung sinabi ni Jesus, I am the light. And gusto ko pong tingnan natin yan. Hindi sinabi ni Jesus na I am a light. Isa ako sa liwanag. Hindi niya sinabi yun. Sabi niya, I am the light. Ako yung nag-iisang liwanag. Yun lang yung sinabi ni Jesus. Sa Greek, ang sabi po niya ay ego eimi to phos to cosmo. Yan pong ibig sabihin niya. Ang ibig sabihin ay He is the single solitary source of light. Wala nang light outside kay Jesus. God, ayun na yung in-establish na ni John. Sabi ni John, God is light. Outside from Jesus, wala sa K-pop ang light. Wala sa BINI ang light. Kahit anong composition nila ng tungkol sa mga liwa-liwanag, pag-ibig, wala sa SB19 ang light. Ang light ay si Jesus. Outside Jesus, there is no light. Mas pinapriority pa nating manood ng mga ganon. Kaysa kunin yung Bible mo at basahin mo nang malaman mo, nang maintindihan mo yung Diyos na ang sinasabi ni John ay light. Mas focus na focus pa tayo dun sa mga pinapakita sa atin ng mundo. Nagsasayawan ng mga babae na hanggang dito yung suot. Gustong gusto pa natin yun. Yun pa yung gustong gusto natin gawin. Yun pa yung gustong gusto natin mag-scroll ng mag-scroll sa Facebook. Ubus na yung 24 hours mo, tapos sasabihin mo, yung magsimba, wala kang oras. Wow! God is light and no darkness. In Him, there is no darkness at all. Ibig sabihin yan, God is holy. Kaya kanya inuutusan, kaya niya ako inuutusan maging banal kasi siya ay banal. Naiintindihan po ba natin? Galit na po ba kayo sa akin? Malapit na po ba? Malapit na? Ito na po, paano na tayo? Papunta na po tayo sa mas magagalit pa kayo sa akin. Hindi, joke lang po. So, ito pong message na to ay hindi po ito, alam ko na mabigat to. Kung meron po kayong hahawakan dyan, hawakan nyo po yun. Kasi,
Mabigat po itong message na to. Now, if we claim, kung ikaw, sinasabi mong Kristiyano ka, sinasabi mong follower ka ni Jesus, you have to live in the light. Dapat namumuhay ka sa liwanag. Not in the light. Dapat nabubuhay ka sa liwanag. Hindi sa kasinungalingan. Ang sabi ng text na binasa natin, kapag sinasabi mo daw na Kristiyano ka, at namumuhay ka sa kadiliman, ang tawag sa'yo ay sinungaling. So, sinungaling ka. Hindi ko po ito sinasabi kasi na-master ko na po yung holiness. Hindi po. Hindi ko po yung sinasabi. Hindi ko po ito sinasabi kasi na-master ko na yung holiness. Hindi. Naiintindihan ko po kasi na kaya po pala ako inuutusan ng Diyos na maging banal. Bukod sa banal siya, kasi gusto niya na paglabas ko, siya yung makikita sa akin. Yun pala yung gusto ng Lord. Ulitin ko po, hindi ko po ito sinasabi sa inyo kasi na-master ko to, hindi ko pa po ito na-master. Hindi pa po. Pare-parehas po tayo. Pero ang sabi ng Lord, be holy. Lumakad ka sa liwanag. Dahil ang taong nagsasabing Kristiyano siya at chismosa, sinungaling ka. Sinasabi mong estudyante ka, Kristiyano ka, pero namumopya ka, sinungaling ka. Pag sinasabi mong estudyante ka na Kristiyano, tapos nagpapakopya ka, sinungaling ka. Pag sinabi mong bata ka na Kristiyano, tapos pag inutusan ka ng nanay mo, nagdadabog ka, sinungaling ka. Kapag sinasabi mong Kristiyano ka at kinakasama mo ay hindi kayo kasal, sinungaling ka. Kapag sinasabi mong kabataan kang Kristiyano at kung anong ginagawa mo ng boyfriend nyo, kung may ginagawa kayo ng boyfriend mo na kung ano-ano, sinungaling ka. Sinabi ko ba yun? Hindi. Sinabi yun ng Bible. Sinabi yun ng Bible. Kapag sinasabi mong Kristiyano ka, you have to live in the light. Kailangan namumuhay tayo sa liwanag. Sabi niya, 1 John chapter 2 verse 4, whoever says, I know him, but does not do what he commands, is a liar. Ang sabi ng Diyos, ayaw niya ng bakla. Pero nagpapatuloy ka, sinungaling ka. Hindi po ako galit sa mga homosexual. Hindi po ako galit sa homosexual. I love them because Jesus loves them. Hindi po ako galit. But I don't support yung propaganda ng homosexuality. That's against sa nature ng aking Diyos. Hindi ako papanig sa mga against sa nature ng aking Diyos. I love them because Jesus loves them. Pero pag sinasabi mong Kristiyano ka, at hanggang ngayon, namumuhay ka pa rin doon sa homosexuality, bisexual ka, o kahit ano ka pang sexual, anong klaseng sexual, lahat ng sexual nasa iyo, sinungaling ka. Yan yung sabi ng Bible. Hindi po ako nagsabi niyan. Sabi po yan ng Bible. Now, if you give in the light. Kaya gusto ng Diyos, mamuhay ka sa liwanag because God wants you
to live out the light. Gusto niya ipamuhay mo yung liwanag sa'yo. Katulad nung kunwento ko kanina, sabi ko, hindi na nakikita si Jesus sa akin ng asawa ko. Hindi na nakikita si Jesus sa akin ng mga kasama ko sa bahay. I have to do something. I have to do something about it. Kasi ang sabi ng Lord, ang talagang sumusunod sa Kanya ay namumuhay sa liwanag at pinapamuhay yung liwanag. Nasa work ka, pakita mo si Jesus. Hindi sa salita ha, sa buhay mo. Nasa school ka, pakita mo si Jesus. Sa bahay ka, pakita mo si Jesus. Ayaw mag-asawa, pakita mo si Jesus. Sa mga kapitbahay mo, pakita mo si Jesus. That's living out the light. 1 John chapter 2 verse 5. But if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in Him. Love for God, ibig sabihin, yung nagsasabing, mahal kong Diyos. Mahal ko naman ang Diyos eh. Hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag ka daw mangangalun niya, pero sabi ng Diyos, huwag ka mangangalun niya. Huwag ka magko-commit ng adultery. Pero sabi niya, ang tumitingin sa babae ng may kalaswaan ay nagko-commit ng adultery. Ang nanonood ng pornography ay nagko-commit ng adultery. Ang tumitingin sa mga TikTok na mga sumasira na mga gumaganon, nagko-commit ng adultery. But if anyone obeys His word, kung sino lang ang sumusunod sa salita ng Diyos, love for God is truly in them. Ang sabi ng Bible, isa sa mga naging preaching ko po dito, ang sabi sa Bible, huwag ka magsusuot ng something na hindi glorifying sa Diyos. At ang sabi rin sa Bible, huwag mong hahayaang magkasala ang ibang tao dahil sa'yo. Ang sabi po ng Matthew, mas okay pang mamatay ka kesa malid mo sa kasalanan yung mga kasama mo. Ang sabi po ng Bible ay okay pang lagay ka ng lubid sa leeg mo, lagyan mo ng bato at magpahulog ka sa dagat. Yun ang sabi ng Bible. So, ibig sabihin, in other term, hindi natin pwedeng sabihin na, bola sila dyan, magsusuot pa rin ako ng ganito. Bola sila. Sila naman yun eh. Sila naman nag-iisip nung kontrolin nila yung isip nila. No? Sabi ng Bible, wag! Mas okay pa sa'yo malunod, mamatay, kaysa mag-lead ang iba sa kasalanan. Yan ang sabi ng Diyos. Yan ang sabi ng Bible. And kung gusto mo talaga makita ng mga tao, you have to obey His word. Kung gusto mo makita ng mga tao na you truly love the Lord, then obey His word. And whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Ito na. Dito na po, malapit na tayo matapos. Ito na yung laging sinasabi ng tao. Si Jesus yun, Diyos yun eh. Gayahin mo si Jesus, gayahin mo si Jesus, si Diyos yun. Paano ka magagaya yun? Hindi, Diyos yun eh. Banal na talaga yun, di na ano yun. Hindi yan ilalagay sa Bible kung hindi mo yan kayang sundin. Hindi yan ilalagay sa Bible kung hindi yan kayang sundin. Hindi yan iuutos kung hindi mo yan kayang sundin. Ang sabi ng Bible, whoever claims, lahat ng nagsasabi na follower siya ni Jesus. Patingin nga, sino yung follower ni Jesus? Amen. Patingin, patingin. Patingin ko ng follower ni Jesus. Parang yung iba nahihiya na sabi. Okay
Okay lang yan. Huwag tayo mahiya. Okay lang yan. Sama-sama tayo sa journey. Patingin pa ba? Kumukonti kasi. Tingin po na follower ni Jesus. Nasaan dyan yung mga proud na follower ni Jesus? Woo! Oh, nice. Ito na sabi. Sa mga nagsasabing followers sila ni Jesus, you have to live like Jesus. Mamuhay ka na parang si Jesus. Huwag mong irarason na tao ka lang. Tao lang ako yung nagkakamali ako eh. Tao lang ako yung mayabang ako eh. Hindi, dapat nga wala na yung yabang eh. Huwag yung irarason mo ba yan? Proud ka pa. Proud ka Kristiyano, tapos proud ka rin mayabang ka. Ano yun? Sabi ng Diyos, live as Jesus did. Huwag mong ipagmamalaki na Kristiyano ka, tapos pinagmamalaki mong chismosa ka. Huwag. Huwag mong pinagmamalaking Kristiyano ka, tapos pinagmamalaki mong mayabang ka. Hindi. Hindi pwedeng magsama yun. Hindi pwedeng magsama ang light sa darkness. And God is light. The Lord wants you to live in the light so you can live out the light. And in Matthew, ito na po last natin verse. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ano na? Gusto ng Diyos, magliwanag ka. Magliwanag ka. Ayaw mo yata eh. Ang gusto po ng Diyos, magliwanag ka. Ulitin mo nga. Ang gusto po ng Diyos, magliwanag ka. Pero para magliwanag ka, kailangan nasa Diyos ka. Kasi doon tayo makuha ng liwanag. Amen po ba? Amen. Gusto mo bang magliwanag ka? Amen. Ang gusto rin ng Diyos, magliwanag ka. Ang gusto ng Diyos, yung Church of God, Kalugkob, ay magliwanag sa Kalugkob. Ang gusto ng Diyos, yung congregation ng Church of God, Kalugkob, pag lumalabas dito, nakikita yung liwanag. Ang gusto ng Diyos sa congregation ng Church of God, Kalugkob, pag kayo ay pumunta na sa inyong mga bahay, yung mga kapitbahay nyo, napapatanong saan ka nagcha-church. Gusto ng Diyos, pag lumabas ka na, ang itatanong sa'yo namang makakakita sa'yo, wow, Kristiyano ka? Wow! Gusto ko makilala si Jesus. Yun yung gusto ng Diyos. Magliwanag ka. Live in to live out. Mamuhay ka sa liwanag para may pamuhay mo yung liwanag. Pag naririnig mo to, huwag ka magalit. Huwag ka magtampo. Mamuhay ka na lang sa liwanag para may pamuhay mo rin yung liwanag. Kasi pag nagtampo ka at pag nagalit ka, walang paglamuto. Hindi ka lalagot. Sayang. Yung ginawa ng Diyos sa krus, sayang. Actually, namatay si Jesus para ibigay yung light sa'yo, sa akin. Nakita niyo po yung pinanood natin noong nakaraang linggo? Hanggang iyak ka na lang doon kapag di ka na mamuhay sa liwanag. Sino yung umiyak? Ayaw na magtaas niyan. Wala na, ayaw na magtaas. Ayaw na magtaas, nahiya sila. Okay ba hiya? Okay lang yan. Pero kung umiyak ka nun, at hindi ka namumuhay sa liwanag ng Diyos, hanggang iyak ka na lang. Emosyon lang yun sa'yo. Hindi mo naiintindihan ng Diyos. Sasabihin natin, naiintindihan naman ako ng Diyos. Naiintindihan naman ako ng Diyos. Ang tanong, naiintindihan mo ba ang Diyos? Na ang gusto ng Diyos ay mamuhay ka sa liwanag at ipamuhay mo yung liwanag. Yun lang ang gusto niya. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin. Thank you, Jesus.
Thank you, Holy Spirit. Salamat po na sinamahan nyo kami. Lord, alam namin na, Lord, hurtful, masakit yung mga salita na nasa Bible, Panginoon, masakit po siya, pero tulungan nyo kaming tanggapin ito. Upang kami pong lahat ay lumago, Lord. Thank you, Holy Spirit. Nawa nabigyan ka namin ng kapurihan. Nawa nabigay namin yung karangalan na para sa iyo, Panginoon. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin sa lugar na ito. Tinataas namin ang pangalan mo. Continue to work in us. Lord, huwag mo pong hayaan na pag-uwi namin ay mawala na sa amin yung mga salita na ito. Kundi, Lord, hayaan mo na itanim mo ito sa amin at palaguin mo ito. Maraming salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Kuya Carlo. Puri ng Panginoon. Ngayong umaga po ay makikibahagi po tayo sa ating communion. And gusto ko pong maintindihan natin na ang communion po ay isa sa mga ordinances ng church. At ito po yung ordinance ng church na kinakailangan natin pagkukulan ng reverence, paggalang, at totoong observance dahil mahalaga po ito at yung po ang sinabi sa atin ng salita ng Diyos. So, tayo po ay asistihan ng ating mga workers para po sa ating pagkuha ng communion. And then, sisimula po tayo sa kaliwa hanggang doon po sa kabilang sa kanan. At pagkatapos po, pagbalik natin sa ating mga upuan, magpupul po tayo ng pananalangin. Kung may kasalanan kailangan ng tawad, lapit natin sa Panginoon. Para tayo ay marapati niya sa pagtanggap ng komunyon. Pwede na po.